Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ng buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo, kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Hindi ko lang magets ang logic ng COMELEC. Bakit kailangang kasuhan ang isang individual at IT expert pa pala na nagsasabing, "Hey COMELEC, may nakikita akong problema sa guidelines na ipapatupad sa paggamit ng ACM sa araw ng halalan. Baka ma-hack ka dyan. Baka gusto mo ayusin." Anak ng tinapa. Instead na matuwa kayo sa tao na si Attorney Harold Respicio dahil hindi na kayo gagastos para sa third-party IT expert, kakasuhan nyo pa ng patong-patong. Ipapadisbar at ipapatanggal ang lisensya sa PRC. Hindi ko maintindihan ang galaw na ito ng COMELEC. Baka naman bobo na ako. Mga kabagis, baka bobo na po ako. Ako lang ba ang nabobobo? Hindi ko magets. Ang simple lang po kasi ng recommendation ni Attorney Harold Respicio. Mga kabagis ko, sobrang ganda, ang tindi, ang lupit, at sobrang init ang topic natin ngayon. Ito ang isa sa mga viral ngayon na pinag-uusapan dito sa ating bansa. Bago po yan, naimbag nga aldaw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas, at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, kinasuhan ng patong-patong ang isang abogadong hacker kuno, isang certified public accountant at expert sa information security. Former Deloitte IT consultant, ang Deloitte mga kabagis, ang pinakamalaking auditor firm sa buong mundo. At ang bida sa ating reaction video ngayon ay si Sir Attorney Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. Di umano, kinasuhan ngayon ng COMELEC dahil umano sa pagpapalabas nito ng impormasyon ng vulnerability or kahinaan ng automated counting machine na gagamitin natin sa paparating na midterm national election. Maraming netizen ngayon ang nagsasabi online na bakit kailangang kasuhan ng patong-patong ng COMELEC si Attorney Harold Respicio. Diba, dapat pa ngang magpasalamat ang COMELEC na na-explain ng mabuti o naipakita ngayon pa lang ni Attorney Respicio ang vulnerabilities
ng mga gagamitin nating mga ACM para magawan ng solusyon ngayon pa lang. Ayun, sa halip na magpasalamat ang COMELEC, tila napikon pa to at gusto pang ipadisbar. Patatanggalan ng lisensya as accountant at haharap pa sa kaso si Attorney Harold Respicio. Viral to ngayon mga kabagis online. Hindi kaya? Nagtatanong lang po ako Hindi kaya ang ginagawa nilang survey na wala sa Magic 12 si Kong Rodante Marcoleta at pang number 21 lang ito ay parte ng mind conditioning sa gagawing dayaan sa 2025 midterm election? Correct me if I'm wrong. Nagtatanong lang po ako. Hindi kaya? Bagsak si survey si Kong Rodante Marcoleta kuno. Pero grabe yung mga pang-aatake kay Marcoleta ng mga atakdog ng mga vloggers. Naalala po nyo yung mga pangbibira ni Mema Alicia kay Kong Marcoleta? Kung bakit magkasama si Kibuloy at Marcoleta sa isang billboard mga kabagis. Grabe yung mga sinabi ni Mema Alicia dito kay Kong Marcoleta. Talagang may mali siya ang mga banat. Talagang sagasa si Marcoleta. Talagang gustong siraan si Marcoleta sa mata ng mga tangang Pilipino. Medyo napikon nga dito si Kong Marcoleta at sinagot si Mema Alicia at sinabing napakaraming mga kandidato ngayon ang ginagamit siya at sinasama sa kanilang mga posters, mapa-national or local candidates na kahit hindi sila nagpapaalam dito kay Marcoleta upang isama ang muka ni Rodante Marcoleta sa kanilang mga posters. Pinakita po niya yan sa ganang mamamayan. Talagang napakarami ang gumagamit sa kanya na kandidato sa buong bansa. Sinasama siya sa mga posters nila. Nakita nyo yung point ko mga kabagis. Bakit mo gagamitin si Marcoleta kung mahina pala? Hindi kilala. Ginagamit nila si Marcoleta as branding ng kanilang mga kandidatura na gusto nila ipakita sa mga Pilipino na kaparehas nila si Marcoleta sa puso at ipinaglalaban na para sa ating bansa. Pero actually, walang alam doon si Marcoleta. Bakit siya nasama sa mga posters ng mga politikong yun? Ganun kalakas talaga si Marcoleta. Hindi yun kayang pabulaanan. Pero ito ang nakakatuwa mga kabagis. Nakakatawa pala, hindi nakakatuwa. Sa survey, bagsak si Marcoleta at talagang ipinagkakalat ito ng mga atakdog ng mga vlogger na bagsak sa survey si Marcoleta at pang number 21 lang. Diba, Takeru Miyamoto? Mahina daw si Kong Marcoleta. Pero kahit saan ka pumunta, kilala ang Kong Marcoleta mapasyudad man o sa amang kasuluk-sulukan ng mga probinsya. Hindi kaya parte ng mind conditioning ang ipinapakalat na bagsak sa survey si Marcoleta? At ang pagkakalat ng paninira ng todo ng mga vlogger na atakdog kay Marcoleta? Nagtatanong lang ako Hindi ko sinasabing totally na tama ako. Kasi kitang-kita na may mali. May mali sa mga nangyayari. Kasi hindi rin naman papasok sa isip ko ito kung hindi ko napanood itong video ni Attorney Harold Respicio na bibigyan natin ngayon ng reaksyon. Madali na lang kasing tanggapin ng taong bayan na talo si Marcoleta sa parating na 2025 midterm election kung ngayon pa lang ipagkalat na bagsak sa survey si Marcoleta at siraan. In short, public mind conditioning. Correct me if I'm wrong. Ang sasabihin na lang ng mga kalaban sa politika ni Marcoleta pag nagkataon, o kita nyo, talo si Marcoleta sa eleksyon dahil nga bagsak siya sa survey at nag-reflect lang sa actual election. Hindi kaya itong nakita ni Attorney Harold Respicio na vulnerabilities o weakness ng ACM ngayon ay totoo? Hindi ko sinasabing totally totoo ito Pero may punto kasi. May punto ang sinasabi ng abogadong ito. Maiintindihan mo ang sinasabi niya kahit na yung mga average na tao na may kaunting kaalaman lamang kung paano mapasok ang isang sistema. Isa akong basher nitong si Attorney Harold Respicio sa totoo lang. Pero ngayon nakuha niya ang respeto ko.
Dapat magpaliwanag ng maayos ang COMELEC dito sa taong bayan. Bakit nila kakasuhan si Attorney Harold Respicio? Nagbibigay lang naman siya ng napakatalinong recommendation para hindi i-take advantage at magamit ang kanyang nakikitang kahinaan ng mga ACM ng mga masasamang elemento pagdating ng eleksyon. Habang inaantay natin ang paliwanag ng COMELEC sa isiniwalat na impormasyon ni Attorney Harold Respicio, ay bigyan muna natin ng reaksyon, komentaryo, kritisismo at punto itong bagong video ni Attorney Harold Respicio na may kaugnayan sa na-takedown na video niya sa Facebook. Panoorin natin ang kanyang paliwanag. Pero bago ko i-play ang video niya, isummary ko na ngayon ang kanyang punto para mamaya na naka-play na siya ay hindi ko na siya masyadong sisingit-singitan para maintindihan nyo na maayos ang kanyang explanation. Ito po ang buod ng kanyang video. Kapag connected ang ACM machine o ang automated counting machine sa internet, bago mag-print ng election return ay pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Malinaw na sinabi yan ni Attorney Harold Respicio na isang eksperto sa information technology. Kaya ang recommendation niya is wag na wag i-connect sa internet ang ACM sa araw ng halalan hanggat hindi pa napiprint ang election return pagkatapos ng 7 p.m. ng gabi. O diba? May point naman talaga si Attorney Harold Respicio dito. If ever man na may control o makontrol man ng mga hacker ang ACM, useless yung nilagay nilang control kung hindi naman nila ma-access yung ACM dahil nga hindi nakakonect ito sa internet. Gets? Wala nang magagawa ang mga masasamang elemento na gustong mandaya kung meron man. Kasi nga ho, printed na yung election return at may kopya na yung mga election watcher. Kung pagkatapos ng pag-print ng election return, saka palang i-connect sa internet ang ACM para isend ang resulta sa server ng COMELEC. Late na yung mga masasamang loob na maka-access sa ACM upang dayain ang halalan kung meron man silang access. Palakpakan. Una, gahol na sila sa oras. At yun nga, may mga kopya na rin ang mga election watcher ng election return. Lagot sila pag hindi yan nagtali sa na-receive ng server ng COMELEC. Ang linaw, may punto nga. Diba? Palakpakan! Palakpakan po natin si Attorney Harold Respicio. Respicio! Ang updated guidelines kasi ng COMELEC as of today kuno mga kabagis. Tulad ng sinabi ni Attorney Harold Respicio sa mga video niya, na buong araw na nakakonect sa internet ang ACM sa araw ng halalan. Kaya nga ang nakita niyang simpleng solusyon sa nakita niyang vulnerabilities ng ACM ay wag i-connect sa internet ang ACM sa araw mismo ng halalan pag hindi pa napiprint yung election return. Diba? Napakadali lang naman yung recommendation ni Attorney Harold Respicio. At talagang madadagdagan pa ulit ng isang layer of security ang gagawin nating 2025 midterm election. Yan po ang summary ng explanation ni Attorney Harold Respicio. Kaya nga, parang ang hirap isipin na yung nagbibigay ng recommendation ay kakasuhan pa ng patong-patong at ipapadisbar, papatanggalan pa ng lisensya bilang accountant. Ang tindi, no? Pero ito mga kabagis, meron pa ring space sa akin na baka naman may punto rin ang COMELEC lalo't hindi ko naman napanood ang unang video ni Attorney Harold Respicio. Baka meron naman talagang foul sa kanyang unang video. At yun ang inaantay natin na ipaliwanag ng COMELEC ang side nila. Kasi mga kabagis, tanggapin man natin o hindi ang sinabi ni Attorney Harold Respicio, may punto siya na maaaring may vulnerabilities nga ang mga ilan sa mga gagamiting ACM sa 2025 midterm election. Kayo po, ano sa tingin nyo mga kabagis? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at reaction sa isyong ito. O eto na po mga kabagis, ang buong paliwanag ni Attorney Harold Respicio.
Huwag mo pong kakalimutang i-like at i-share ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng Comelec dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng Comelec at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng Comelec, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng Comelec at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information system security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon,
Ang diniscuss ko doon sa video was, o sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So, nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para, pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba dun? Walang masama dun. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC, Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, ninabas ko yung video na yon on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Malamang kapag erase ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo COMELEC, wala na akong ibang choice. Kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, merong isang question na
Yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomized audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi, kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang masabi na totally na walang nangyaring dayaan sa election is itest mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pagmanipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinedemonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So yun. At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yon na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. Dito sa pag-takedown ng Facebook sa dalawang video ni Attorney Harold Respicio, ang masasabi ko lang dito is as 5 years content creator experience ko. Kung hindi man na-trace agad ng system ni FB or YouTube na labag sa batas ang ginawa mong video. At kapag may nag-report na lumalabag ka sa batas sa video na in-upload mo, regardless kung sino mang yang nag-report, ang alam ko, top priority yung video mo na i-review ng tao. Human review of an employee from the platform of social media. Kung saan ka ni-report ng kung sino man. Ngayon, narinig ko na dinemo, pinakita ni Attorney Harold Respicio kung paano i-exploit yung vulnerability na sinasabi niya. Sure po ako nalabag yun sa community guidelines ni Facebook na magturo ka ng ganong gawain. Kaya po, yun ang alam ko kung bakit na-take down yung mga video ni Attorney Harold Respicio, hindi dahil pina-take down ng COMELEC. Kay YouTube nga lang, example, ito mga kabagis, experience ko talaga ito. Sa una kong YouTube channel, nagturo ako kung paano mag-download ng video ng mabilis galing sa YouTube. After kulang-kulang po, mga 1 year, ayun, na-trace, na-take down yung video ko na yun. Walang nag-report po doon which is hindi ko naman alam na bawal ituro yun. Yun pa kayang ituro mo kung paano kontrolin ang ACM, i-exploit ang vulnerability nito na isang national security threat ng Pilipinas. Ang pag-take down sa dalawang video nitong si Attorney Harold Respicio ay walang problema doon. Yun ang opinion ko. Dahil may sinusundang community guidelines
May community guidelines talaga ang Facebook at talagang mahigpit ang FB sa pagsunod sa guidelines na ito. Pero ito kasi ang tanong at problema base sa mga bagong video na explanation ni Attorney Harold Respicio, mga kabagis. Pinakita niya lang kung paano ino-operate ang mga ACM at ipinakita niya ng malinaw na may logic, na may butas o vulnerability ang mga ACM na maaaring magamit ng mga may balak na dayain ang 2025 midterm election. Hindi natin alam kung meron bang may gusto talagang dayain ang halalan. Siyempre, walang nakakaalam dun. Pero tulad sa motto ng boxing, protect yourself at all times. Hindi ko lang magets ang logic ng COMELEC. Bakit kailangang kasuhan ang isang individual at IT expert pa pala na nagsasabing, "Hey COMELEC, may nakikita akong problema sa guidelines na ipapatupad sa paggamit ng ACM sa araw ng halalan. Baka mahak ka dyan. Baka gusto mo ayusin." Anak ng tinapa. Instead na matuwa kayo sa tao na si Attorney Harold Respicio dahil hindi na kayo gagastos para sa third-party IT expert, kakasuhan nyo pa ng patong-patong. Ipapadisbar at ipapatanggal ang lisensya sa PRC. Hindi ko maintindihan ang galaw na ito ng COMELEC. Baka naman bobo na ako. Mga kabagis, baka bobo na po ako. Ako lang ba ang nabobobo? Hindi ko magets. Ang simple lang po kasi ng recommendation ni Attorney Harold Respicio. Dagdagan ang guidelines ng COMELEC sa paggamit ng ACM. At ito ay hindi dapat nakakonect sa internet the whole day sa araw ng halalan hanggat hindi pa napiprint ang election return. Tama nga naman. Let's say, mag-assume tayo, palagay lang to halimbawa, tinaniman ng corrupted source code yung ACM para magkaroon ng backdoor ang mga hacker sa ACM sa araw ng halalan. Yung recommendation ni Attorney Harold Respicio na wag i-connect sa internet ang ACM ay napakatalinong recommendation po yun. Paano nga naman ma-access ng kahit sino mang hacker ang ACM kung hindi naman nakakonect sa internet ang ACM? Kahit na may tinanim silang hindi tamang source code sa ACM, di ba ang talino ng ideya ni Attorney Respicio? Ang simple lang, pero rock. Ngayon, pagkatapos ng 7 PM, pagka-print ng mga election return at may kopya na ang mga watchers sa election result, saka lang i-connect sa internet ang ACM upang ipadala ang data sa survey ng COMELEC. Palakpakan. Ang galing. Galing po, opo. Ang galing. Hindi nga talaga makakaporma ang mga hacker kung meron man upang dayain ang eleksyon. Una, gahol na sila ng oras. Pangalawa, if itatampered man nila ang result, lagot sila dahil may kopya na ang mga watcher. At bakit hindi tugma ang pinadalang data sa server ng COMELEC kung nakitang may tampering na nangyari? At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yon na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ang buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang
ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo, kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yun. Dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. Dapat ma-explain ito ng maayos ng COMELEC sa publiko itong issue na to. Magmumukha lang silang guilty sa balak nilang gawin kay Attorney Harold Respicio na nagmamalasakit lamang sa paparating na 2025 midterm election. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.